Maagang-maaga pa lang, buhay na ang palengke. Sigawan ng mga tindera, ingay ng tricycle, at tawaran ng mga mamimili ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng kaguluhang iyon, abala si Riz sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Mga bagong aning gulay na maingat niyang inilalagay sa lamesa. Pawisan na siya, kahit hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Ngunit hindi niya iniinda ang pagod. Sanay na siya dito. Habang masigasig siyang nagtitinda, napukaw ang atensyon ng ilang mga tinderas sa paligid. Isa na rito si Manang Linda, isang matandang tindera na kilala sa pagiging matabilang dila. Habang nakaupo sa kanyang pwesto, sinisipat nito si Riz mula ulo hanggang paa bago bumaling sa ibang tindera. Aba, si Riz, kayod ng kayod pero wala namang nangyayari. Malakas na sabi ni Manang Linda. Sinadya niyang lakasan ng boses upang marinig ng iba. Ewan ko ba sa batang ito? Nagpapagod ng husto. Pero hanggang dito lang sa palengke ang bagsak. Natawa ang ilang tinderas sa paligid. Ang iba na may palihim na nagbubulungan. May ilan ding mamimili ang napatingin. Halatang naiintriga. Hayaan mo na, Manang Linda. Sagot naman ni Clara. Isang mas mabait na tindera. Baka naman may pangarap din yung batang yan. Pangarap? Ha? Kahit anong pangarap ang buuin mo. Kung di ka naman ipinanganak na may swerte, abay wala ding mangyayari. Tignan mo nga yan, kahit anong sikap niya, hirap pa rin sa buhay. Sagot ni Manang Linda. Sinasabayan pa ng irap. Dinig na dinig yun ni Riz. Huminga siya ng malalim. At pinilit ang sariling wag patulan nito. Ngunit na makita niya nakangisi sa kanya si Manang Linda, hindi na siya nakapagpigil. Marahan niyang binaba ang hawak na talbos ng kamote at dahan-dahang humarap. Kung sa tingin niyo po, wala ako mararating, hayaan niyo na lang ako magsumikap dito. Mas gugustuhin ko ng paghirapan ng kinabukasan ko kaysa umasa sa ibang tao. Sagot niya nang walang bahid ng takot. Napasinghap ang ilang tindera sa tapang ng sagot niya. Si Manang Linda naman ay bahagyang napaatras. Tila hindi makapaniwala na sinagot siya ng dalaga. Aba, at sumasagot ka na ngayon ha? Singhal ni Manang Linda. Iniipit ang kanyang bewang. Matuto kang lumugaris. Kahit anong gawin mo, mananatili ka pa ring hamak na tindera. Hindi na tinag si Riz. Sa halip, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Tinitigan niya si Manang Linda nang diretso sa mata at muling nagsalita. Kung pagiging tindera ang paraan ko para makaalis sa kahirapan, bakit ko ikakahiya? At kung sa tingin niyo hindi ko kayang umasenso, pasensya na po. Pero hindi ko kayo papabayaang diktahan ang kapalaran ko. Natahimik ang paligid. Ang ibang tindera at mamimili, hindi makapaniwala sa matapang na sagot ni Riz. Ilang saglit pa, isang matandang mamimili ang marahang pumalakpak. Sinundan ito na isa pa, hanggang sa ang ilan ay sumang-ayon na sa kanya. Si Manang Linda naman, namumula na sa inis. Hindi niya inakalang makakatanggap siya ng ganitong sagot mula kay Riz. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang mamimili ang lumapit kay Riz upang bumili. Iha, magkano ang isang tali ng kangkong? Tanong ng matandang ginang. Agad na binalingan ni Riz ang customer at ngumiti. 5 piso lang po, Nay. Sa di kalayuan, isang lalaking naka-business suit ang tahimik na nanonood ng eksena. Si Joseph, isang bilyonaryong negosyante. Hindi sinasadyang napadaan sa palengke at natanaw ang buong pangyayari. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang tindera na hindi lang basta nagpapasensya, kundi may tapang ding ipaglaban ng sarili. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napangiti siya. Makalipas ang ilang oras mula nang sagutin ni Riz si Manang Linda, patuloy pa rin siyang nagtitinda. Dumami ang kanyang mamimili. At kahit papagod na,
Hindi niya hinayaang mawala ang sigla sa kanyang kilos. Sa kabila ng lahat ng pangungutya na natatanggap niya, mas pinili niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Habang abala siya sa pagsasaayos ng kanyang paninda, isang babae ang lumapit sa kanyang pwesto. Halata sa kilos nito na hindi ito sanay sa palengke. Suot ang mamahaling damit. May designer bag na halatang higit pa sa isang taong kita ni Reese. At may matapang na amoy ng pabango. Nakataas ang isang kilay nito sa kanyang mga paninda. Diyos ko, ang dumi naman dito. Reklamo ng babae, habang iniiwasang matapakan ng sahig na may konting tubig mula sa basang gulay. Ikaw tindera, sariwa ba itong binibenta mo? Hindi nagustuhan ni Reese ang tono ng babae, pero pinili niyang maging magalang. Opo ma'am, kaka-harvest lang po ng karamihan yan. Ano pong kailangan niyo? Sagot niya habang maingat na inaayos ang talong sa harap. Umismid ang babae at kumuha ng isang pirasong ampalaya. Sabay tingin ng masama kay Reese. Mukha namang luma to eh. Sigurado ka bang sariwa o baka naman niloko mo lang ako? Pinipigilan ni Reese ang sarili na mapikon. Sanay na siya sa masusungit na mamimili, pero iba ang ugali ng babaeng ito. Sigurado po akong sariwa yan, ma'am. Kung may sira po, maaari nyo naman tignan ng iba. Ngunit imbis na sumagot, bigla na lang itinapon ng babae ang hawak niyang ampalaya sa mesa ni Reese. Dahilan upang magkalat ang ibang paninda. Ano ba yan? Ang pangit ng kalidad. Hindi mo ba alam kung paano magtinda na maayos, ha? Sigaw ng babae na tila sinadya talagang ipahiya si Reese. Napatingin ng ibang tindera at mamimili sa eksena. May ilan na nagbubulungan. Ang iba na may halatang nahihiya para kay Reese. Pero imbis na umatras, maingat niyang inayos sa nagkalat na gulay at tumayo ng diretsyo. Pasensya na ma'am, kung di niyo nagustuhan ang paninda ko. Kung di kayo interesado, pwede naman kayo maghanap sa iba nang hindi sinisira ang produkto ko. Matapang na sagot ni Reese. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang boses. Natawa naman ang babae at inirapan siya. Nako, kapal din ang mukha mo ah. Tindera ka lang pero ang taas ng pride mo? Anito na sarkastiko. At kayo po ma'am customer lang, pero akala niyo na kung sino kayo. Sagot ni Reese nang walang takot. Nagulat ang babae at hindi inaasahan na may lakas siya ng loob na sumagot. Ano? Wala kang modo? Bago pa ito makapagsalita, isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa gilid. May mali ba sa ginawa niya? Napalingon ng lahat. Si Joseph, ang lalaking nakapansin kay Reese kaninang umaga. Nakatayo ilang hakbang mula sa kanila. Suot pa rin ito ang mamahaling business suit. Pero halata sa ekspresyon nito na hindi ito natuwa sa inasal ng babae. Nagtama ang mga mata nila ni Reese. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin. Sino ang lalaking to? At bakit siya nakikialam? Biglang natahimik ang paligid nang magsalita si Joseph. Ang ilang tindera na kanina'y nanonood lang sa eksena, napahinto. Habang ang mga mamimili, na curious na sa nangyayari. Ang mayamang babaeng nagwawala ay tila nagulat din sa presensya ng lalaking nasa mamahaling business suit. Excuse me, at sino ka naman? Taas kilay na tanong ng babae kay Joseph. Halatang naiinis dahil may nakialam. Malamig ang tingin ng lalaki, habang inilagay ang kamay sa bulsa ng kanyang suot na coat. Isang mamimili, na nakakita kung paano mo bastusin ng tindera na wala namang ginagawang masama. Anong pakialam mo? Bakit mo siya kinakampihan? Halata namang bastos siya, sumasagot sa customer? Singhal niya sabay turo kay Reese. Hindi ito kumibo. Pero sa loob-loob ng babae, gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang estrangherong ito at bakit siya pinagtatanggol. Hindi basta sa marunong ipagtanggol ang sarili. Sagot ni Joseph, matigas ang boses. Kung ikaw nasa pwesto niya, at may taong sumira sa paninda mo, hindi ka ba magagalit? Hindi naman agad nakasagot ang babae. Napansin niya maraming mata ang nakatingin sa kanya. At unti-unti niyang naisip na siya na ngayon na napapahiya. Pero imbis na umatras, tinaasan niya pa ng kilay ang lalaki. Ha?
Kala mo naman kung sino ka magaling. Baka naman ikaw itong may gusto sa tindera kaya mo siya pinagtatanggol. Doon nag-init ang tenga ni Riz sa narinig. Pero bago pa siya makapagsalita, sumagot na mismo si Joseph. Kahit may gusto ako sa kanya wala, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa tamang paggalang sa tao, mayaman man o mahirap. Hindi mo kailangang apihin ang iba para lang maramdaman mo mas mataas ka. Tila nawala ng gana ang babae sa usapan. Wala akong panahon makapagtalo sa'yo. Tinalikuran niya sina Joseph at Riz. Saka inirapan ng ibang mga tendera bago mabilis na naglakad paalis. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ng lahat, unti-unting bumalik ang ingay ng palengke. May ilang nagbulungan, ang iba na may nagkibit-balikat lang at nagpatuloy na sa kani-kanilang gawain. Si Riz naman ay nagbuntong hininga bago dahan-dahang lumingon kay Joseph. Salamat sa ginawa mo. Sabi niya nang medyo nag-aalangan. Hindi niya alam kung paano makitungo sa lalaki. Bahagyang umiti si Joseph. Walang anuman. Pero sa totoo lang, hindi ko kailangan makialam. Mukhang kaya mo na may pagtanggol ang sarili mo eh. Nagkibit-balikat si Riz. Sanay na ako sa ganyan. Pero minsan nakakainis pa din. Tumango si Joseph. Tila pinag-aaralan ng mukha ng dalaga. Gusto mo ba makaalis sa ganitong buhay? Anong ibig mong sabihin? Kita ko naman kung gaano ka kasipag. Pero minsan ang sipag ay hindi sapat. Kung bibigyan kita ng oportunidad, tatanggapin mo ba? Nagulat si Riz sa sinabi ni Joseph. Sino ba talaga ang lalaking to? At bakit bigla siyang nag-aalok ng isang bagay na parang napakaganda para maging totoo? Pinagmasdan ni Riz si Joseph ng may paghihinala. Kanina lang, isang estranghero lang ito na basta lang sumulpot sa palengke pero ngayon, bigla na lang itong nag-aalok ng oportunidad. Sandali. Ba't parang recruiter ka kung magsalita? Baka naman scammer ka ha? Scam ba to? Napatawa ng malakas si Joseph. Halatang hindi siya sanay na may sumusuplado sa kanya. Scam? Ako? Nasa palengke ka tas sinisip mong may time ako para mag-scam? Ewan ko sa'yo. Baka mamaya ipapabenta mo na ako ng networking o kung ano pa man. O kaya may papadala kang product package. Tapos may pa-fast talk kang life-changing business opportunity na may libreng t-shirt at tumbler. Halos mapahawak si Joseph sa kanyang chance sa kakatawa. Hindi niya inaasahang ganito kabilis sumagot si Riz. Okay. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi kita nire-recruit sa kung anong pyramid scheme promise. Pero seryoso ako. Gusto mo bang umasenso? Syempre naman gusto. Pero hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mayayamang bigla na lang susulpot sa buhay ko at mag-aalok ng magandang kinabukasan. Sino ka ba talaga? Nagtaas ng kilay si Joseph. Halatang natuwa pa sa hamon ni Riz. Ako si Joseph Monteverde, CEO ng Monteverde Group of Companies. Napasinghap ang ilang tindera na nakikinig sa kanilang usapan. Ano daw? CEO? Bulong ng isa. Pero si Riz, imbis na magulat na pairap lang siya. Wow edi ikaw na. CEO ka nga pero anong ginagawa mo dito sa palengke? Naghahanap ng social na experience? Muling natawa si Joseph. Ang kulit mo Pero hindi ba pwedeng bumibili lang ako ng gulay? Tapos nag-aalok ka ng oportunidad. Baka naman yung oportunidad na sinasabi mo kailangan ko muna magbayad bago sumali. Alam mo grabe ka maghinala. Alam mo bibilin ko na lahat ng paninda mo ngayong araw para maniwala ka. Biglang lumiwanag ang mata ni Riz. Talaga? Sige. Salamat po sa iyong pagiging mapagbigay, Mr. CEO. Ngunit bago pa makuha ni Joseph ang pera sa wallet niya, mabilis na tinampal ni Riz ang kamay niya. Joke lang. Hindi ako ganyan kadaling suhulan, Mr. Monteverde. Napahinto si Joseph at napatingin kay Riz bago muling tumawa ng malakas. Alam mo, ikaw na siguro ang pinakakakaibang babaeng nakilala ko. Ayaw mong bayaran ko ang paninda mo pero iniisip mo scammer ako. Kailangan nating maging wise sa panahon ngayon. Umayos ng tayo si Joseph.
at ngumiti ng may pangaasar. Okay, kung ayaw mo maniwala sa akin, paano kung patunayan ko sa'yo na kaya kitang tulungan? Libre kitang ititrain sa negosyo. Kung ayaw mo pa rin, edi fine. Pero at least nabigyan kita ng tsansa. Napatingin si Riz sa kanya. Nagdadalawang isip. Hindi niya gusto ang mga mayayabang na mayayaman. Pero tila kakaiba itong si Joseph. Sige nga, patunayan mo. Napangiti ang lalaki. Deal! Habang nagkakatinginan sila, hindi nila namamalayang nakatingin na ang ibang tinderas sa paligid. Kinikilig sa asara nilang dalawa. Uy, parang teleserye oh. Totoo ba to? Baka naman love story na ang pinapanood natin. Napangiwi si Riz, habang si Joseph naman nakangisi lang. Alam mo, tumigil ka na nga dyan, Mr. Monteverde. Baka mamaya ikaw to nag-enjoy sa ganito eh. Teka, di ko naman dinedeny. Nag-enjoy nga ako. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Riz kung paano siya sasagot. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Riz sa pinasok niyang kasunduan kay Joseph. Nasa palengke pa rin siya. Nag-aayos ng paninda pero sa bawat pagpapatong niya ng gulay sa mesa, naaalala niya ang huling sinabi ng lalaki. Ano ba tong iniisip ko? Baka naman kasi niloloko lang ako nun. Sino niloloko mo? Napapitlag si Riz nang biglang sumulpot si Joseph sa gilid niya. Suot na naman ang kanyang mamahaling coat at relo na parang 1 linggo ng kita niya. Hoy, huwag kang bigla-bigla dyan. Ba't nandito ka ba ulit? Dapat hindi ka na nagpapakita dito. Baka mahalatang tambay ka na sa palengke eh. Tambay? Aba, hindi pa ako umabot sa level na yun ah. And besides, hindi mo pa ako tinatanggihan. Ibig sabihin, interesado ka. Sabi mo bibigyan mo ako ng training. Nasa na? Ngumisi si Joseph at biglang tumayo sa harap ng stall ni Riz. Bago pa siya makapagtanong, bigla nitong kinuha ang isang bungkos ng sitaw at tinaas yun sa hangin. Mga suke, fresh na gulay. Tinda ng pinakamagandang tindera rito sa palengke. Sigaw ni Joseph na may matching tindera pose. Halos malaglag ang panga ni Riz. Anong ginagawa mo? Ngunit bago pa niya mapigilan si Joseph, may ilang mamimili na ang lumapit sa kanila. Totoo ba yan, iha? Baka naman estilo lang ng boyfriend mo yan para mapabili kami. Nanlaki ang mata ni Riz. Hoy, hindi ko siya boyfriend. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang ginalingan ni Joseph. Mga suke, tignan nyo naman, sariwang gulay, mabait na tindera at may promo pa. Kapag bumili kayo, may libreng ngiti mula kay Riz. Tumigil ka nga dyan, Joseph. Hindi to perya ha? At tawa lang ng tawa ang lalaki. Pero ang nakakagulat, dumami ang bumili sa stall ni Riz. Ilang minuto lang ubos agad ang karamihan sa kanyang paninda. Nang matapos ang dagsa ng mamimili, hingal na napaupo si Riz sa bangkito. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako ipapaban kita dito. O ano, convince ka na? Sales strategy yan. Fine. Aamin na ako. Effective kang clown. Pero hindi ibig sabihin nun, businesswoman na agad ako. Doon pa lang tayo magsisimula. Mas marami pa ako ituturo sa'yo. At hindi niya alam kung matutuwa ba siya ron o maiinis. Kahit tapos na ang pagdagsa ng mamimili, hindi pa rin umaalis si Joseph sa tabi ng babae. Nakahalokip-kip siya habang nakangiti. Halatang hindi susuko hanggat di niya napapapayag ang dalaga. Ano ba, Joseph? Hindi ka pa ba aalis? Hindi. Alam kong gusto mong tanggapin ang alok ko. Nag-aalangan ka lang. Hoy, Monteverde. Hindi nga ako basta-basta nagpapauto eh. Bakit ba? Mukha ba akong scammer? Hindi scammer. Pero mukhang suspicious. Grabe ka naman. Ano bang gusto mong gawin ko para mapaniwala kita? Gusto mo akong tulungan sa negosyo, di ba? Di sige, magugas ka muna ng mga plastic crate ko. What? Seriously? Seryoso ako. Kung di ka aalis dito, abay magtrabaho ka na rin. Fine. Saan ba yung tubig? Napatawa si Riz. Hindi niya inakalang papayag talaga ang lalaki. Doon sa likod.
Pero baka matalsikan niya mamahaling coat mo, sayang naman. Ngumisi si Joseph. Gusto mo yata makita ako nakasando lang ah. Gusto mong mahataw ka na ang palaya? Pagbabanta na sagot ni Reese. Habang nagtatalo pa rin ang dalawa, biglang nagring ang cellphone ni Joseph. Kinuha niya ito mula sa bulsa at sinagot ang tawag. Kuya, saan ka na? Boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Dito pa rin sa palengke. Busy sa pag-convince sa isang matigas na ulong tindera. Hoy, naririnig kita ha? Narinig din yun ang kausap ni Joseph sa kabilang linya. Sino yan? Anong ginagawa mo sa palengke? Jerry, may nakilala ako interesting na tao. Interesting? Babae ba yan? Siyempre. Hoy, kung ano man yung iniisip mo, itigil mo. At narinig yun ni Jerry sa kabilang linya. At napatawa pa. Mukhang first time mo yata may babaeng lumalaban sa pangasar mo, kuya. Exactly right. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ni Reese ang mapangiti. Hindi niya alam kung paano pero tila unti-unting nagiging mas komportable siya sa presensya ng mayabang pero nakakatawang CEO na ito. Matapos ang tawag kay Jerry, hindi pa rin tinitigilan ni Joseph si Reese. Kahit pa nagtatampo-tampo ito at panayang irap, hindi siya natinag. Para siyang batang makulit na hindi marunong umatras. Reese, isang meeting lang. Isang upuan lang. Walang mawawala sa'yo. Ang oras ko mawawala. Alam mo bang bawat minuto ko rito sa palengke may halaga? Unlike some people na may time para maglamierda. Napahawak si Joseph sa dibdib niya. Kunwari ay nasaktan. Aray naman, tinamaan ako dun ah. Good, para matigil ka na dito. Napasinghap si Joseph. Nang bigla na lang basain ng babae ang lupa at tumama sa sapatos niya ang tubig. Hindi mo ba alam na mamahalin to? Alam ko, kaya nga satisfying basain eh. Tawang-tawa ang ibang tindera na nakikinig lang sa kanilang bangayan. Bagay na bagay kayo parang teleserye. Tumigil nga ako kayo dyan. Ngunit imbis na mairita, ngumisilang si Joseph. Kita mo? Sabi ko na nga ba bagay tayo. Napairap na lamang ang babae. Relax ka lang. Alam ko naman di ka pa ready aminin na attracted ka sa akin. Ano ulit? Inis na tanong ni Reese, pero hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Wala. Sagot ni Joseph nang nakangisi. So, tungkol sa meeting natin. Napahinga ng malalim si Reese. Bahala na yun. Pero sige, fine. Isang meeting lang ah. Pagkatapos nun, wala na akong utang sa'yo. At wala ka ng karapatang bumalik dito para kulitin ako. Deal. Sagot naman ng lalaki habang nakangiti ng malapad. At doon lang napansin ni Reese. Parang siya lang yata ang natalo sa usapang ito. Kinabukasan, walang nagbago sa palengke. Maingay pa rin. Puno ng tawaran at amoy ng pinaghalong isda, gulay, at bagong lutong pagkain mula sa mga karinderya sa paligid. Pero para kay Reese, may isang malaking pagbabago. Ngayon hindi lang siya simpleng tindera ng gulay. Ngayon may meeting siyang pupuntahan. At ang hindi niya alam, may malaking sorpresa ang nag-aabang sa kanya. Naku, Reese, ang swerte mo talaga. Kilig na sabi ni Riza habang tinutulungan siyang magsara ng paninda. Meeting with the CEO? Aba, ibang level ka na girl. Napairap si Reese. Swerte ba yun o malas? Hindi ko nga alam kung paano ako nakapasok sa kahibangang to. Tumawa si Riza. Bakit ba kasi hindi ka pa matuwa? Imagine mo, baka naman bigyan ka talaga ng business opportunity. Hindi mo na kailangan gumising ng 4:00 para lang makipaghabulan sa supplier, di ba? Huminga ng malalim si Reese. Alam niyang may punto ang kaibigan niya pero hindi niya maiwasang magduda. Ewan ko, Riza. Basta ang pakiramdam ko may something kay Joseph. Hindi ko palang alam kung maganda ba o masama. Niyakap siya ni Riza. Relax ka lang, malay mo naman meant to be yan. Ano? Muntik nang mabitawan ni Reese ang hawak na basket ng gulay. Hoy ha, tumigil ka dyan. Ano kala mo dito, love story? Hindi pa, pero malay mo patungo doon.
Nang sumapit ang takdang oras, dumating si Joseph sa palengke. Pero hindi lang siya mag-isa. Kasama niya isang lalaking mukhang kasing yaman niya. Matangkad, matikas at mukhang mas seryoso kesa kay Joseph. Naka-black suit ito at sa itsura pa lang halatang hindi ito sanay sa lugar na yon. Sino yan? Di naman natin napag-usapan to ah. Relax. Reese, meet my younger brother Jerry. Inabot ni Jerry ang kamay niya. Ay, ikaw pala yung sinasabi ng kuya ko. Sinuklian ni Reese na isang matalim na tingin si Joseph bago tinanggap ang kamay ni Jerry. At ano naman ang papel mo sa circus na to? Ako ang co-owner ng Monteverde Group. Sinasabi ni kuya gusto kanyang tulungan sa negosyo. Kailangan ko makasigurado. Kundi lang siya magpapadala sa... Huminto ito at napatingin sa kanyang kuya. May halong pang-aasarang tingin. personal na damdamin. Shut up, bro. Ano naman personal na damdamin ang sinasabi mo? Come on, kuya. Bihira ka magpakita ng ganitong interes sa ibang tao. Lalo na sa babaeng di mo ka-level sa industriya. Teka, alam mo hindi ko alam kung insulto yan o ano. It's not. Observation lang. Napatingin si Reese kay Joseph na mukhang biglang nabusted sa sariling laro. Para sa unang pagkakataon, parang wala siyang maisagot. May tinatago ang lalaking to. Alam ko yon. Umubos si Joseph para itago ang pagkapahiya. Anyway, let's get to the business. Tinapik niya ang mesa ni Reese. Reese, I invited you to a proper meeting hindi sa palengke. O edi umalis ka. Ano naman ang problema nun? Ako naman na nasa tamang lugar. I like her. Natatawang sagot ni Jerry. Napairap si Joseph. Gusto mo ba maging professional o mananatili kang reyna ng palengke? Napaisip si Reese. Totoo naman. Gusto niya umasenso, pero hindi niya gustong magmukhang sunod-sunuran kay Joseph. Kaya bago pa siya tuluyang mapilitan, siya na ang gumawa ng demand. Sige, papayag ako sa meeting mo pero ikaw ang magbubuhat ng lahat ng paninda ko papunta sa bahay para patas tayo. Ano? Ako? O bakit? Takot ka sa trabahong pangkaraniwang tao, no? May pang-aasar sa tono ni Reese. Narinig yun ni Jerry at tumawa. Good luck, kuya. Wala nang nagawa si Joseph. Kung gusto niyang makuha ang tiwala ni Reese, kailangan niyang buhatin ang mga sako ng gulay. Kahit pa, sumisigaw na ang likod niya sa bigat. At sa unang pagkakataon sa buhay ng isang CEO, napasubo siya. Lumipas ang 5 buwan na parang isang iglap. Simula nang pumayag si Reese sa meeting na ipinilit ni Joseph, nagbago ang takbo ng buhay niya. Hindi na lang siya simpleng tindera sa palengke. Unti-unti niya nang natututunan ang pasikot-sikot sa negosyo. Mula sa pag-manage ng suppliers hanggang sa tamang pagpepresyo ng mga produkto. At sa loob ng 5 buwan na yon, isang bagay pa ang hindi niya maintindihan. Ba't parang close na sila ni Joseph? Hoy, Reese. Bilisan mo naman dyan. Reklamo ng lalaki habang hawak ang 2 plastic bag ng gulay. Seryoso ka ba? Dala ko na nga tong paninda mo, gusto mo pa akong pahirapan. Napatingin si Reese mula sa listahan ng inventory niya. Hoy, ikaw naman na may gusto ng bonding time natin sa palengke, di ba? Aba dapat lang ikaw na magdala niyan, no? Hindi ko alam kung malas ba ako, swerte na nakilala kita eh. Swerte syempre. Imagine mo, CEO ka pero ngayon expert ka na sa pagtitinda ng gulay. O di ba? Multi-talented ka na? Tawang-tawa si Jerry na naglalakad sa likod nila. Kuya, di mo ba napapansin? Parang ikaw na yung alalay ni Reese ngayon. Napahinto si Joseph. Hoy, hindi ako alalay. Pero hindi niya napansin ang nakaharang na timba ng tubig. Napatapat siya doon at napahakpang pabalik. Mabuti na lang at naagapan siya ni Reese bago pa siya tuluyang mahulog. Ang bagal mo naman, Joseph. CEO ka pa naman pero nadadapa ka sa timba. Hindi agad nakasagot si Joseph. Dahil sa posisyon nila ngayon, sobrang lapit nilang dalawa.
Halos magkadikit na ang mukha nila. Nagkatitigan sila. Si Reese, may nanunuksong ngiti. Si Joseph, parang biglang natulala. Nagangat ng kilay si Reese. Oh, ba't parang bigla ka natameme? Kumislot ang labi ni Joseph. Wala. Tinitignan ko lang kung ba't lapit mo sa akin. Napakurap naman si Reese. Oo nga pala, ang awkward na ng pwesto nila. Bigla niyang binitiwan si Joseph at umiwas ng tingin. Aba, ikaw ang lumayo. Huwag mo akong sisihin. Teka, namumula ka ba? Hindi, ano ka ba? Mainit lang dito sa palengke, no? Mainit nga ba, Ate Riz, o may something na? Nakangising tanong ni Jerry. Oy Jerry, huwag ka nakikisali. Napatawa ng malakas si Joseph. Ba't para ikaw pa yung defensive? Si Reese naman napaisip bigla. Paano kung hindi lang pagiging business partners ang dahilan kung ba't parang close na sila ni Joseph? 3 buwan matapos ang kanilang palaging kulitan at tawanan, isang bagay ang hindi inaasahan ni Reese. Biglang umamin si Joseph. At hindi lang basta simpleng pag-amin. Seryoso, direkta, at walang halong biro. Nasa isang cafe sila. Bagong bukas ng ito at pag-aari ni Joseph. Dahil lagi silang nagkakasama sa trabaho, naging rutina nila ang magkaroon ng coffee break doon. Hindi lang para sa kape, kundi para mag-usap tungkol sa negosyo, mga bagong plano, at kung paano nila mapapalaki pa ang kita ni Reese. Pero ngayong araw, parang hindi naman negosyo ang nasa isip ni Joseph. Tahimik lang siya, nakatingin sa labas ng bintana, habang iniikot ang kutsarita sa kape. Oy Monteverde, ba't parang ang lalim na iniisip mo? Nalugi na ba yung kumpanya mo? Riz, Bakit? gusto kita. Biglang natahimik ang paligid. Wala nang gumagalaw. Walang umiimik. Dahil si Reese, hindi niya alam kung tama ba yung narinig niya. Nagtawanan ng ilang customers sa kabilang lamesa. May kumakalansing na kutsara at tinidor. Pero sa tenga ni Reese, ang tanging naririnig niya lang ay ang sariling heartbeat niya. Tumingin siya kay Joseph. Hinihintay itong matawa. Batukan siya at sabihing joke lang. Pero wala. Seryoso ang mukha nito. Totoo? Totoo to? Joseph, tanghali pa lang, lasing ka na ba? Sabi ko na nga ba hindi mo ako siseryosohin eh. Aba naman, paano kasi kita siseryosohin? Ikaw yung tipo ng lalaki may pagka-playboy ang dating tapos biglang sasabihan mo ako ng gusto mo ako? Ano to, prank? Kung prank to, ang tagal ko naman bago sabihin, di ba? Napatingin si Reese sa kanya. Sinusubukang hanapan ng kahit anong bahid ng biro sa mukha nito. Pero wala. Wala siyang makitang pag-aalangan o panloloko. Seryoso si Joseph. Napalunok si Reese. Oh no. Riz, alam ko hindi normal sa'yo ang ganitong bagay. Pero hindi ko na kaya itago. Ano ka ba? I like you, as in gusto kita. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko ligawan ka na maayos. Ano? Nakangangang tanong ni Reese. Matapos ang shocking confession ni Joseph. Hindi alam ni Reese kung anong mararamdaman niya. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Pero hindi niya rin alam kung seseryosohin ba talaga ito. Paano kung trip lang nito? Paano kung nagsasawa lang ito sa mundo ng mga mayayaman at gusto lang mag-experiment sa isang simpleng babaeng tulad niya? Pero isang linggo matapos ang pag-amin ni Joseph, isang bagay ang nagpabago sa isip niya. Bigla siyang nanligaw ng seryoso. At hindi lang sa kanya, pati sa mga magulang ng babae. Isang Sabado ng umaga, habang abala si Reese sa pagtitinda sa palengke, bigla na lang sumulpot si Joseph sa harap ng pwesto niya. Pero hindi ito basta sulpot lang. May dala itong prutas, tinapay, at isang malaking bucket ng fried chicken. Napakunot noo si Reese. Anong ginagawa mo dito? Namimili at naliligaw. Naliligaw? Bago pa siya makasagot, biglang lumabas sa loob ng bahay ang nanay niyang si Aling Minda. Ay iho,
ikaw pala yung sinasabi ni Riz na bossing niya. Opo, ako po si Joseph Monteverde ang... Ay nako, ay nako! Huwag mo na akong bulahin dyan. Halika, halika. Pasok ka. Ma, hindi naman yan bisita eh. Eh bakit hindi? Eh, may dala siyang pagkain. Mas mabuting ang kilalanin natin itong manliligaw mo. Napakamot sa batok si Joseph habang natatawang lumingon kay Riz. Ayun oh, di mo pa ako sinasagot pero approve na ako agad sa pamilya mo. Pinandilatan siya ni Riz bago hinila papasok sa bahay. Magsalita ka na maayos, Monteverde ah. Huwag kang kung ano-ano dyan. Pagdating sa loob, agad sinalubong si Joseph ng tatay ni Riz, si Mang Tonyo. Matipuno pa rin ito kahit may edad na. At sa itsura pa lang, mukhang hindi basta-basta nagpapasindak. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa bago umupo sa harapan niya. So ikaw pala yung Joseph na naririnig ko kay Riz? Opo, sir. Sir, wag mo ko sir dyan. Tatay ako ni Riz, hindi boss. Opo, tay. Opo. Ngumiti si Riz. Kita mo yan? Kahit CEO, kinakabahan ka din pala. Tumagilid si Mang Tonyo at pinag-cross sa mga braso. So ano intensyon mo sa anak ko? Diretsahan ang naging sagot ni Joseph. Gusto ko po ligawan si Riz na maayos. Gusto ko po siya makilala na mas mabuti. At gusto ko rin pong patunayan na seryoso ako sa kanya. Napaubo si Riz. Kapal din ang mukha mo, no? Napatingin si Mang Tonyo kay Riz. Anak, gusto mo ba itong nililigawan ka na lalaking ito? Halos mabilaukan siya. Ha? Ano namang klaseng tanong yan, tay? Tumingin si Mang Tonyo kay Joseph. Eh kung sagutin na kita ng direkta, ano bang may papangako mo sa anak ko? Alam ko pong hindi madaling sagutin yan. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi ko po siya pababayaan. Tahimik na napatingin si Riz sa kanya. Maya-maya, napasalita na si Riz. Seryoso ka ba talaga ha? Biglang tumango si Mang Tonyo. O sige, payag ako. Napamura si Riz sa isip. Para sa kanya, bakit ba napakabilis ng pangyayari? Matapos ang shocking approval ni Mang Tonyo, hindi pa rin makapaniwala ang babae. Dati, hindi niya man lang maisip na magugustuhan siya ng isang mayamang CEO. Ngayon, hindi lang gusto. Officially pa itong nanliligaw sa kanya. At mas malala, approve pa ng kanyang pamilya. Kinabukasan, nasa palengke na naman si Riz. Abala sa pagtitinda nang biglang lumitaw ang pamilyar na lalaki sa likuran niya. Good morning, my future girlfriend. Halos maiba to ni Riz ang hawak na gulay. Ano ba yung pinagsasabi mo, Mr. Monteverde? Nagpaalam na ako kay Mang Tonyo, di ba? Ibig sabihin, opisyal na ako maliligaw sa'yo. Akala mo naman ang bilis ng buhay. Pumayag lang si tatay, hindi ibig sabihin na sasagutin kita. Alam ko naman yon. Kumindat si Joseph sa kanya. Pero ibig sabihin may pag-asa na ako. Kapal na mukha mo, no? Requirement yan sa pagiging CEO. So ano ang plano mo bilang manliligaw? Simple lang. Yayayain kita mag-date, bonding tayo. Tapos ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Date as in yung tipong restaurant, flowers, chocolates, ganon? Oo, ganun nga. Alam mo, sanay ako sa simpleng buhay. Hindi ko kailangan ng mamahaling dinner at fancy gifts. Alam ko. Kaya nga gusto ko tang ligawan sa paraan na komportable ka. Tumingin si Riz sa kanya. Bakit ba't bigla na lang siya naging gwapo sa paningin ko? Saad ng babae sa isip. Bago pa siya tuluyang ma-brainwash ng charm ni Joseph, nagtaas siya ng kamay. Fine, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Trial period. Trial what? Trial period. Mula ngayon bibigyan kita ng 1 buwan para patunayan ang sarili mo. Kung wala ako maramdaman sa'yo after 1 month, sorry na lang. Challenge accepted. Tandaan mo, Mr. Monteverde, kapag sablay ka sa 1-month trial na yan, wala na. End of contract na. Riz, sanay ako makuha ang gusto ko. Good.
Kasi sanay din akong hindi nagpapadala sa mga sweet talk ng mga katulad mo. Let's see. Nagkatitigan sila na para bang nasa isang battle of wills kung sinong unang aatras. Pero sa dulong umiti lang si Joseph. Inabot ang isang bouquet ng sunflower at bumulong. Let the games begin. At doon nagsimula ang one-month trial courtship ni Joseph Monteverde. 2 araw matapos ang trial period agreement. Sa isip ni Reese, tiyak na hindi magtatagal si Joseph sa challenge na binigay niya. CEO yon. Sanay sa mga bagay na madali niyang nakukuha. Hindi nito kakayanin ng effort ng panliligaw ng isang buwan pero nagkamali siya. 6:00 ng umaga, maaga siyang nagising, tulad ng nakasanayan. Maaga siyang tumayo, bumangon at nagasikaso para magtinda. Si Joseph ang bumungad sa kanya. Nakasuot ng simpleng gray shirt, jeans at sneakers. May hawak na kahon ng pandesal at kape. Napataas ang kilay ni Reese. Anong ginagawa mo dito? Bumuntong hininga si Joseph at iniabot sa kanya ang pagkain. Pandesal at kape para sa'yo. Diba sabi mo sanay ka sa simpleng buhay? O ito, simple to. Okay, effort ha? Galing ko saan to? Binili mo lang ba sa tabi? Umiling si Joseph at may pinakitang papel sa kanya. Resibo, nasa pangalan ng lalaki at may note pa. 5 a.m., picked up, fresh bake. What the hell? Gumising ka na maaga para bumili ng ganito? Okay, fine. May points ka dyan. Pero isa lang to sa buwang challenge ha. I know. I'm just getting started. Habang abala si Riz sa pagtitinda sa palengke, muli na namang lumitaw si Joseph pero this time di na lang basta talaga lumitaw. May dala pang sako ng gulay. Anong ginagawa mo? Hinatid ko lang yung order ni Aling Puring sa kabilang pwesto. Sabi mo kasi, gusto mo maranasan ko yung buhay mo. Kaya eto, nag-volunteer ako maging delivery boy. Bakit mo naman ginagawa to? Kasi gusto kita. Kinilabutan si Riz pero hindi dahil sa kaba, kundi dahil parang nakaramdam siya ng konting kilig. Konti lang naman. Nakita siya ni Aling Puring at nakasali sa asaran. Ay naku iha, ang gwapo ng manliligaw mo. Kung ako sa'yo, sasagutin ko yan agad. Ay hindi po nay, nasa trial period pa lang yan. Diyos ko, anong ginagawa ng lalaking to sa buhay niya? Pero hindi pa doon natapos ang araw. Pagod na si Riz matapos sa maghapong pagtatrabaho sa palengke. Gusto na lang niya umuwi at magpahinga. Pero paglabas niya may isang black SUV ang nakapark sa harap ng pwesto niya. Bukas ang bintana at sumilip si Joseph. Atid na kita. Ano? Alam kong pagod ka na. Ayoko naglalakad ka pa uwi ng ganito kapag gabi. Wait, totoo ka ba? Oo naman, totoong totoo. Sa isip niya, fine, may effort nga si Joseph. Pumasok na siya ng sasakyan. Pero bago pa makaalis, bumukas ang pinto at naroon si Mang Tonyo. Oh, salamat sa pagsundo sa anak ko ah. Napatingin si Riz kay Joseph at sabay silang napatawa. Mukhang mahaba-haba pa ang trial period na to. 3 buwan? Ang adjustment, natapos din ang trial period. Hindi na malaya ni Riz kung paano siya napasagot ni Joseph. Ang alam lang niya, isang araw bigla na lang siyang pumayag at ngayon, opisyal na sila magkarelasyon. Opisyal niya ng nobyo ang isang bilyonaryo. Umaga, sa loob ng isang mamahaling cafe. Tahimik na nagbabasa si Joseph ng business reports habang humihigop sa brewed coffee niya. Seryoso, kalmado at mukhang matalino. Si Riz naman, hirap sa paggamit ng kutsilyo para hiwain ang tinapay. Mukhang nakaaway ang mantikilya. Joseph, ba't ba kasi ang ganito itong lugar na to? Pwede naman tayong kumain sa karinderya eh. Gusto mo ba lumipat tayo? Nakakahiya, wag na naka-order na tayo. Napatawa na lang si Joseph. Ikaw ang nag-aya ng date tapos ngayon ikaw nagre-reklamo. Kasi nga, expected kong date natin yung tipong fishball sa kanto o kaya pares lang sa tabi ng palengke. Hindi yung ganito kasosyal, no? Alam mong CEO ako, Riz. Sanay ako sa ganito lugar. Kahit CEO ka pa, hindi kita palalampasin. Next time, sa isawan tayo magde-date. Napahagalpak ng tawa si Joseph. Sure. Kung di mo ako iwan sa gitna ng date kapag naamoy mo ang damit ko.
Akala mo naman hindi ka pa nababahira na amoy palengke dati. Fine, fine. Kahit saan mo gusto, doon tayo. Joseph, Hmm? alam mo ba mahal ang pagkain dito? Oh, So ibig sabihin ako magbabayad sa date na to? akala ko ba gusto mo equal tayo? Napanganga si Riz. Matapos mapahiya sa mahal ng biniling pagkain, napagdesisyon na nila lumipat sa isang mas simpleng kainan. Ngunit kahit ordinaryong restaurant lang ito, halata pa rin ang agwat ng lifestyle nila. Si Riz ay nakasimpleng t-shirt at jeans. Si Joseph naka-formal pa din. Mukhang artistang naligaw sa lugar. Nagbulungan pa ang mga tao. Napansin ni Joseph. Ang reaksyon ng girlfriend niya nang may nagsalitang baka sugar daddy niya, ang lalaki. Relax, Reese. Anong relax? Akala nila. Hindi natapos ni Riz ang sasabihin. Hinawakan ni Joseph ang kanyang kamay at ngumiti ng malambing. Huwag mo na silang pansinin. Naku Joseph, pumipitik na naman ang puso ko sa inis Nang matapos kumain, napagdesisyon na nilang dumaan sa palengke para bumili ng paboritong prutas ni Riz. Ngunit pagdating nila doon, hindi inaasahan ni Riz ang isang pamilyar na muka. Si Margie, ang dating kaklase niya na mahilig siyang laitin noon. O Riz, buhay ka pa pala. Kala ko di ka na makakabangon sa hirap. Nagpamewang si Riz at humarap sa babae. Wow naman Margie, tagal na nating di nagkita, ayan agad ang bati mo? Haha, kasi naman Riz wala ka pa ring pinagbabago Yang suot mo pang masa pa rin. Bago pa makasagot si Riz, isang malamig ngunit makapangyarihang boses ang sumingit sa usapan nila. Excuse me, miss? Lahat ng tao sa paligid na patingin kay Joseph. Ano ka nga ulit sa buhay ni Reese? Tanong ng lalaki kay Margie. Ako? Kaklase niya nun. So ibig sabihin wala kang alam sa kanya? Hindi naman. Fake yung suot mong branded shoes, no? Nalaglagan pa nga ni Margie. Ha? Hindi to fake? Peke yan. Halatang klase lang, hindi original. Nagtawa na ng ilang tao at namula sa hiya si Margie. Si Reese, gigil na, tinatakpan ng bibig para hindi matawa. Humakbang palapit si Joseph kay Reese at hinawakan ng kamay nito. Sakang ngumiti. Reese, gusto mo bang makasuot ng branded? Para naman kahit paano maranasan mo. Bigla naman sumingit ang babae. Hindi ko kailangan yan. Pero hinawakan siya ni Joseph sa braso. Gusto mo ba mag-shopping ng totoong branded? Napailing na lamang si Reese sa sinabi ng lalaki na halatang pang-insulto kay Margie. Napalunok tuloy ang dalaga at di makaimik. Nang wala na ang babae, doon na natawa ng malakas si Reese. Nagkibit balikat si Joseph. Tinapatan ko lang. Bakit? Gusto mo bang pagtawanan ka nila? Umiling naman si Reese at tuminga ng malalim. Wala, masaya lang ako. Ngayon lang kita nakitang sumabak sa asaran. Tapos napahiya pa yung Margie na yun. Ikaw kasi, ayaw mo lumaban sa mga ganyang klase ng tao. Lumalaban naman ako pero minsan ayoko sayangin yung oras ko, no? Huwag kang mag-alala, ako na lang ang lalaban para sa'yo. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting napansin ni Reese ang pagbabago sa kanyang sarili. Dati palaging iniisip niya ang sasabihin ng iba. Palaging nagpaparaya, palaging umiiwas ng gulo. Pero ngayon, parang nagkaroon na siya ng boses. At si Joseph ang dahilan kung ba't siya natutong lumaban lalo. Isang araw, nasa opisina ni Joseph si Reese. Nakaupo sa harap ng isang malaking mahogany desk. Hindi niya alam kung paano siya napilitang sumama rito. Pero ayon sa boyfriend niya, oras na para matuto siyang makipagsabayan sa larangan ng negosyo. Okay, explain mo sa akin kung paano mo planong palaguin ang negosyo mo. Joseph, simpleng tindera lang ako Wala akong alam sa negosyo-negosyo na yan. Mali ka. Hindi ka simpleng tendera lang. Ikaw na ngayon ang CEO ng sarili mo negosyo. Ano ba ang sinasabi mo dyan? Nagbukas ng laptop si Joseph at pinakita ang isang business proposal.
May pangalan niya yon. Pati na rin ang bagong logo ng kanyang negosyo. Pinaganda ko ang branding ng paninda mo. Tinulungan kita makahanap ng tamang suppliers at ngayon, plano kong palawakan ang negosyo mo sa mas malaking market. Wait, ginawa mo to na hindi ko alam? Binigyan kita ng options. Tinuruan kita kung paano pahalagahan ang kita mo. Ngayon kaya mo ng pamahalaan ang negosyo mo na hindi umaasa sa palengke lang. Natigilan si Reese. Totoo yon. Simula nang naging sila ni Joseph, mas naging maingat siya sa paghawak ng pera. Natuto siyang mag-ipon, pag-isipan ang bawat desisyon sa negosyo, at mas maging matapang sa pakikitungo sa iba. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin. Teka lang, paano kung isipin na iba na ginagamit lang kita? Seryoso ka? Kasi ano na lang ang sasabihin nila, na umangat lang ako dahil sa'yo, na hindi ko to pinaghirapan? Reese, kilala mo ako. Hindi ako magpapagamit sa kahit kanino. At higit sa lahat, alam mong hindi ako ginagamit. Nakagat ni Reese ang ibabang labi. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ikaw yung gumawa ng paraan para matuto. Ikaw yung naghirap. Ako nandito lang ako para suportahan ka. Hindi kita binigyan ng shortcut. Napayuko si Reese. Hindi naman talaga siya binigyan ni Joseph ng madali ang tagumpay. Tinuruan siya nito na lumaban, magtrabaho ng maayos at maging matalino sa diskarte. So ano ngayon ang dapat kong gawin? Simple lang. Magtiwala ka sa sarili mo. At kung natatakot ka pa rin, nandito lang ako. Di kita iiwan. Matapos marinig ang sinabi ni Joseph, hindi na nakapagpigil si Reese. Mabilis niyang hinawakan ang mukha ng nobyo at tinitigan ito. Sigurado ka ha? Hindi kita ginagamit? Kung ginagamit mo man ako, aba, gusto ko pang mas lalo mo akong gamitin. Bago pa makasagot si Reese, inilapit na ni Joseph ang mukha niya at hinalikan ito sa labi. Nagulat siya pero hindi niya nagawang lumayo. Unti-unti siyang nadarang sa lambing at init ng halik ni Joseph. Ang dating kaba at alinlangan na naramdaman niya ay parang natunaw. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lang basta suporta ang binibigay nito kundi pagmamahal. Napalapat ang kamay ni Reese sa dibdib ng lalaki. Marahang pinipisil ang tela ng suot nitong polo. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito. O bakit tibok niya ang naririnig niya? Hindi niya na alam. Basta sigurado siya hindi na siya nag-iisa. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting bumitaw si Joseph at ngumisi ng may halong pangaasar. Mukhang nadadala ka na sa charm ko Hoy, ang kapal mo I love you, Reese. Kahit anong mangyari, susuportahan kita. I love you too. At salamat sa lahat. Makaraan ng ilang linggo, natutunan ni Reese na magpatakbo ng negosyo. Hindi lang siya basta natuto, na in love pa siya sa mundo ng pagninegosyo. Okay, so kung mag-invest ako sa kumpanya mo, paano ko malalaman kung kikita ako? Napangiti si Joseph. Wow, akala mo naman talaga hindi kita tuturuan. Seryoso nga, wag mong gawing biro. Okay, ganito. Since malakas na ang paninda mo sa palengke, pwede natin gamitin ang kita mo para mag-invest ng share sa company namin. Ibig sabihin kahit di mo actively pinapatakbo to, kikita ka depende sa galaw ng negosyo. So para siyang extra income, ganon. Exactly. Sige, game ako. Mag-invest ako. Mula noon, hindi na lang basta naging investor si Reese. Mas lalo pa siyang natutong palaguin ang sariling negosyo. Ang dating maliit na pwesto niya sa palengke ay lumawak at nagkaroon siya ng sarili niyang supplier, mas magandang storage, at mas maayos na sistema. Hindi nagtagal na kilala ang brand niya sa buong syudad. Isang araw, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, biglang pumasok si Joseph na may dalang isang bote ng wine. Para sa CEO ng Reese's Market Empire, congratulations! Alam mo Joseph, kundi dahil sa'yo. Huwag mo nang tapusin yan. Dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Tagsuporta lang ako Fine. Pero hindi ko rin naman to mararating kundi mo ako tinulungan. At di kita iiwan kahit kailan. 2 taon nang lumipas, nakatayo si Reese sa harap ng malaking gusali ng Reese's Market Empire. Hindi pa rin siya makapaniwala. Dati simpleng tendera lang siya sa palengke,
Pero ngayon siya na ang CEO ng isang matagumpay na kumpanya. Sa loob ng 2 taon, unti-unting natupad ang pangarap niya. Ang negosyong nagsimula sa maliit na pwesto sa palengke ngayon may sariling warehouse at chain of stores. Marami siyang natutulungan, hindi lang ang pamilya niya, kundi pati ang ibang nangangailangan. Ngunit kahit yumaman siya, hindi siya nagbago. Nanatili siyang mabait at mapagpakumbaba. Isang araw, habang binibisita ni Riz ang isang branch ng tindahan niya, napansin niyang may isang matandang babaeng nakaupo sa gilid ng daan. Halos hindi makakain na maayos. Mukhang pagod at hirap sa buhay. Dito niya nakilala si Aling Petra, ang isa sa mga dati niyang kapitbahay na minsang nang maliit sa kanya noon. Napansin ni Aling Petra na nakatingin sa kanya si Riz. Agad itong yumuko na tila ba nahihiya. Riz anak, pasensya ka na. Ang sama ng ugali ko sa iyo noon. Wala na ho yun, Aling Petra. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Kinuha niya ang wallet at inabot ang isang sobre ng pera sa matanda. Gamitin niyo ho to para makapagsimula ulit. Kung gusto niyo, pwede ko kayong bigyan ng trabaho sa isa sa mga tindahan ko. Napakabait mo talaga. Maraming salamat. Bukod sa pagtulong sa iba, ang unang ginawa ni Riz nang umasensyo siya ay alagaan ang kanyang pamilya. Anak, sobrang proud kami sa'yo. Saad ng kanyang ina na masaya-masaya. Ma, pa, lahat ng to dahil sa inyo. Kung di niyo ako tinuruan ng sipag at tiyaga, hindi ako aabot dito. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo pang lumago ang kanyang negosyo. Mas marami siyang natutulungan at mas dumami ang nagtiwala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagbago. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Hindi niya tinalikuran ng mga taong minsang naging bahagi ng buhay niya. At higit sa lahat, hindi niya hinayaang mawala ang puso niyang mapagbigay at mapagmahal. Alam mo, Joseph, ang dami ko na natupad na pangarap, pero ikaw ang pinaka-best blessing sa buhay ko. At nandito lang ako palagi para sa'yo. Sa lahat ng pangarap mo. Masaya si Riz, hindi lang dahil sa yaman o tagumpay, kundi dahil sa buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang nasa opisina siya, biglang pumasok si Joseph nang hindi man lang kumakatok. Bitbit nito ang isang paper bag at may nakakalokong ngiti sa labi. Babe, guess what? Bumili ka na naman ng kung anong kalokohan? Nope. Nagpa-deliver ako ng paborito mong milk tea. Talaga? That's so sweet. Pero teka, parang di ko naman naramdaman ang excitement mo. Hindi mo pa ako niyayakap. Napairap si Riz at lumapit kay Joseph. Ang demanding mo naman, babe. Niyakap niya ito saglit at agad bumalik sa upuan. Ayan na, bigay mo na. Alam mo, parang ginagamit mo na lang ako para sa pagkain eh. Kumunot ang noon ni Riz habang tinutusok ang straw sa milk tea. Hoy, ang kapal na mukha mo, hindi ah. Sige nga, ano pang silbi ko sa'yo bukod sa pagiging food supplier mo? Ikaw, edi para mahalin ko lang araw-araw. Napahalakhak si Joseph. Talaga? Well, at least, sinabi mo na rin, di ba, na gwapo ka? Saad ni Riz habang umiinom ng milk tea. Maya-maya, nag-asaran pa sila. Hanggang sa tumayo na si Joseph at lumapit sa likuran niya at niyakap siya mula doon. Sige na nga babe, pero mamaya dinner tayo ah. Date. Oo na, pero ikaw ang taya ha? Syempre, para sa babe ko, all in ako. Pagkatapos ng dinner date, dumiretso na sila sa kondo ni Riz. Pagkapasok pa lang, nang dumiretso si Riz sa kama, nagpatihulog siya doon na para bang pagod na pagod siya. Bigat ng tiyan ko. Kasalanan mo to, pinakain mo ako ng sobra. Hoy, hindi mo naman ako pinigilan. Hindi ko kasalanan na matakaw ka. Excuse me po, sir. Ako matakaw? Hindi ka na nahiya. Sino kaya nagsabing babe? Kain ka pa, sayang. At ginaya pa niya ang boses ni Joseph. Tumawa naman ng malakas ang lalaki. At nag-asaran pa silang dalawa. Dinig na dinig ang kanilang tawanan. Maya-maya pareho na silang hingal kakatawa. Napahiga si Joseph sa tabi ni Riz at pareho silang nakatingala sa kisame habang hinihingal. Babe, grabe ka. Kung ganito tayo palagi, para ayoko nang tumanda.
Babe, kahit tumanda tayo, ganito pa rin tayo ha? Kulitan na tawanan lang. Ngumiti naman ang lalaki at hinalikan siya sa noo. Nagtawanan ulit sila bago siya niyakap ni Joseph. Kinabukasan, abala ang lahat sa paghahanda para sa grand opening ng bagong negosyo ni Riz sa palengke. Isang modernong grocery store na may kasamang fresh market. Hindi makapaniwala si Riz na nagawa niya ito. Dati sa isang maliit na pwesto lang siya. Pero ngayon, isa ng malaking tindahan na magbibigay trabaho sa maraming tao. Napansin niyang punong-puno ng tao ang paligid. Pamilya niya, mga kaibigan, dating kasamahan sa palengke at mga negosyante na sumusuporta sa kanya. Nakasuot siya ng eleganteng white dress. Simple pero classy. Habang abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Lumingon siya at nakita ang parents niya. Nakangiti at proud na proud sa kanya. Anak, ang ganda ng negosyo mo. Hindi namin nakalaing darating ang araw na ganito ka ka-successful. Lahat ng to dahil sa atin. Lumapit si Riza na kanyang best friend. May hawak na cellphone at tila may kakaibang ngiti. Bestie, ready ka na ba sa pasabog? Anong pasabog? Tanong niya dito. Ngumiti lang si Riza at lumayo ng bahagya. Napaisip si Riz pero bago pa niya masagot ang tanong sa isip, biglang lumapit sa kanya si Joseph. Nakasuot ng navy blue suit. Mukhang mas pogi at mas formal kesa dati. Babe, proud na proud ako sa'yo. Ang dami na natin pinagdaanan. Pero magkasama pa rin tayo. Oo naman. Sa dami nating pinagdaanan, alam mong hindi ko to magagawa kung wala ka. Kaya mo naman kahit wala ako pero syempre, mas okay kung nandito ako. At kumindat pa si Joseph sa kanya kaya napatawa na lang siya. Biglang dumating ang MC at nagsimula na ang program. Nag-ribbon cut na rin si Riz, hudyat na pagbubukas ng kanilang negosyo'y opisyal na. Nagpalakpakan ng lahat. Masayang masaya siya. Pero napansin niyang parang may kakaiba. Hanggang sa biglang nagdim ang ilaw at may lumabas na malaking LED screen. Nagulat siya nang biglang umandar ang LED screen at lumabas ang isang video montage. Mga litrato nila ni Joseph simula nung nagkakilala sila. Hanggang sa mga kulitan nila. Sweet moments. Pati na rin ang pangarap nilang dalawa. Napaawang ang labi ni Riz. Tila ba hindi makapaniwala sa nangyari. Napatingin siya kay Joseph pero wala ito sa tabi niya. Nang lumingon siya, nakita niyang nasa stage ito at may hawak na maliit na kahon. Lumapit siya doon. Si Joseph may hawak na mic. Riz, alam ko hindi mo to inaasahan. Alam ko abala ka sa mga pangarap mo at lagi mong inuuna ang iba bago ang sarili mo. Pero ngayon gusto ko ako naman ang magbigay sa'yo ng isang pangarap na hindi mo pa nasisimulan. Lumuhod siya sa harapan ni Riz at binuksan ang kahon. Isang napakagandang diamond ring ang nandun. Riz, ikaw ang pinakamahusay, pinakamasipag, at mabait na babaeng nakilala ko. Simula na makilala kita, alam ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam kong kaya mong magtagumpay mag-isa, pero nandito lang ako para sa'yo. Riz de la Cruz, will you marry me? Napahawak si Riz sa bibig niya at di makapaniwala. Tumingin siya sa lalaki na punong-puno ng emosyon sa mga mata. Pagkatapos, tumango siya dito. Yes, babe. Yes! Nagtilian ng mga tao at may sumigaw ng kiss. Tumawa lang silang dalawa. Binigay ni Joseph ang singsing at sinuot yun kay Riz. At saktong-sakto sa daliri ng babae ang singsing. Ngayon di na kita tatawagin babe, ikaw na magiging future Mrs. Villanueva. Ang corny mo, no? Salamat ka, mahal kita. Sa araw na yon, hindi lang natupad ang pangarap ni Riz na maging matagumpay sa negosyo. Natupad din ang pangarap niyang makahanap ng magmamahal ng totoo sa kanya at panghabang buhay na pagsasama. Pagkatapos ng proposal, nakaupo si Riz at Joseph sa isang pribadong lugar sa loob ng bagong negosyo ni Riz. Tahimik silang nakatingin sa isa't isa. Babe, di ko akalain na hahantong tayo sa ganito. Alam mo ba, nung una kita makita sa palengke, kala ko simpleng babae ka lang na masipag palaban.
Pero di ko naisip na kaya mo akong baguhin. Baguhin? Anong ibig mong sabihin? Babe, dati puro trabaho lang ako eh. Walang panahon para sa kahit ano. Wala akong pakialam sa emotion, sa love. Para sa akin, success ang mahalaga. So workaholic ka pala dati. Ngayon parang lagi mo na ako inaasikaso kaysa sa trabaho mo Dahil ikaw ang mas mahalaga ngayon. Ang cheesy mo na, nakakapanibago. Pero alam mo, nagtatanong din ako Ano bang ginawa ko at nakuha ko ang ganitong atensyon mo? Lahat. Yung pagiging matapang mo, yung pagiging masipag mo, yung hindi mo pagsuko sa buhay kahit sobrang hirap. Babe, you were the strongest woman I know. And that made me admire you. Hinawakan ni Joseph ang magkabilang pisngi niya. Babe, hindi lang admiration to. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Napayuko si Riz at pilit tinatago ang luhang gustong pumatak. Ngumiti naman si Joseph at hinila siya palapit sa isang mahigpit na yakap. Maya-maya nagsalita naman si Riz. Sigurado ka ba? Di mo pa nga ako tinatanong kung marunong ba ako magluto ng ulam. At si Joseph naman ngayon ang tumawa. Babe, kahit sunugin mo ang sinaing, kahit di ka marunong magluto, wala akong pakialam basta ikaw na yan. Hindi nagtagal. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Ang kasal ni Riz at Joseph. Isang marangyang selebrasyon ang naganap sa isang mala-fairy tale na venue. Pero sa kabila ng ingranding detalye, isang bagay lang ang mahalaga kay Riz. Ang sumpaan nila ni Joseph na magsasama habang buhay. Sa harap ng kanilang pamilya, mga kaibigan at lahat ng taong sumusuporta sa kanila, nangako silang magmamahalan at iaalay ang buhay sa isa't isa, anuman ang dumating na pagsubok. At nang sabihin ng pare ang katagang "You may now kiss the bride", hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Joseph. Para kay Riz, ang tunay na tagumpay, hindi lang sa kanyang negosyo o ang kanyang pag-ahon sa kahirapan. Ang tunay na tagumpay ay ang natutunan niyang huwag maging tulad ng mga taong nang api sa kanya noon. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga at manlalait na natanggap niya, hindi niya pinalaki ang galit sa kanyang puso. Sa halip, nagumante sa mga dating nang api. Mas pinili niyang ipakita sa kanila kung paano maging isang mabuting tao. Marami sa mga dating nang api sa kanya lumapit upang humingi ng tawad. Sa una, nagdadalawang isip siya. May karapatan siyang magalit. Karapatan niya ipamukha sa kanila kung paano siya bumangon. Pero naalala niya ang mga sinabi ni Joseph sa kanya na ang tunay na kayamanan, hindi lang sa pera na susukat. Ang tunay na mayaman, yung may pusong handang magpatawad kahit sa mga taong hindi karapat-dapat. At dahil sa mga salitang yon, tinanggap niya ang paghingi ng tawad. Mas pinili niyang magpatawad at ipakita sa kanila na hindi niya kailangang gumanti para ipakitang matagumpay siya. Sa halip, tinulungan pa niya ang ilan sa kanila. Binigyan ng trabaho sa kanyang negosyo. Tinulungan sila makabangon din sa buhay. Hindi niya ginawa yon para ipamukha sa kanila na siya na ngayon ang mayaman at makapangyarihan, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang kabutihan kesa sa paghihigante. Ngayon, magkasama nilang pinatatakbo ni Joseph ang kanilang negosyo. Masaya sila, hindi bilang mag-asawa kundi bilang partners sa buhay. Mas pinatatag sila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maaari niyo pong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like, comments, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!